ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Kung aalalahanin natin yung gospel reading natin nung linggo, bago niya isugo yung mga alagad sa isang misyon, pinaalalahanan niya ang mga ito. Ang sabi niya, maging matalino kayo gaya ng ahas, at maging matapat gaya ng kalapati. Ngayon po, sa ating ebanghelyo ngayon, sabi nga po, nagdarasal si Kristo, natutuwa siya, nagpapasalamat siya sa Ama, dahil yung mga bagay na itinuturo niya ay hindi ipinagkaloob doon sa mga matatalino na, doon sa mga marurunong na, doon sa mga taong ang tingin sa sarili, alam na nila ang lahat ng bagay. Kundi ipinagkaloob ito doon sa mga taong ang tingin ng lipunan ay mabababa. Hindi nakapag-aral o wala na pag-aralan, walang posisyon sa lipunan, makasalanan kung ituring ng lipunan. Pero ito ay nasa lubhang ikinatuwa ng Diyos o ni Kristo at ipinagpasalamat dahil, sabi nga po, inilihim ito sa mga marurunong. Mga kapatid, isang bagay din ito na paalala sa atin, buhat dito sa Ebanghelyo na minsan, hindi talaga tayo, naalala ko yung homily ni Cardinal Tagle, hindi mo maintindihan ang deboto ng Poong Nazareno kung hindi ka talaga deboto. Kung hindi ka deboto, you will keep questioning yung ating pong prosesyon, yung ating pagnonobena, yung ating pong ginagawa, lalo na pag Biyernes. Yung matyaga kang babiyahe, kahit umuulan, mainit, pero nandun yung masidimong paghahangad na makapunta dito sa tahanan ng Poong Nazareno. Hindi talaga nila maiintindihan yun. At patuloy nilang kikwestiyonin. Kaya nga yung paanyaya din sa atin ay manatili tayong sa harapan ng Poong Nazareno, manatili tayo na wala talaga tayong alam. Iba naman yung walang alam sa tanga, sa bobo, ibang konteksto yon. Kundi pagdating sa Poong Nazareno, wala talaga tayong may pagmamalaki sa Kanya. Ano man ang kaalaman na mayroon tayo, ano man ang nararating natin, sa harapan ng Poong Nazareno, wala yan sa kalingkingan. At yung punto na anuman ang mayroon tayo, anumang talino mayroon tayo, bigay din naman ng Diyos yan. Yung kaalaman natin, yung karunungan natin, galing din naman sa Diyos. Kaya lang, ang nangyayari kasi, kapag sobrang bilib natin sa ating mga sarili, sa sobrang tingin natin sa ating mga sarili, magaling na tayo, minsan nahihirapan pumasok ang salita ng Diyos sa atin. Kasi pinag-iisipan na natin, ina-analyze na natin, hanggang sa napupuno tayo ng pagdududa at umaabot sa puntong kini-question na natin kung ano ang mga sinasabi ng Diyos. Kaya nawa po, bilang mga deboto ng Poong Nazareno, panatilihin natin yung kababaang loob. Yung manatili tayong, anuman ang posisyon natin sa buhay, anuman ang narating natin sa buhay, manatili tayong nakatapak sa lupa.
Dahil kung wala ang Diyos, hindi naman tayo aangat sa buhay. Kung wala ang Diyos, wala naman talaga tayong mararating. Manatili tayong umaasa, nagtitiwala, at nagpapagabay sa mga salitang ibinibigay ng Poong Nazareno. Amen.